Maagang gumigising si Robert McCall para pumasok sa Home Mart. Dahil sa kanyang obsessive-compulsive disorder, kailangang orasan ni McCall ang bawat gawin niya, mula sa paghahanda para sa trabaho hanggang sa paghuhugas ng pinggan. Ang kanyang mga katrabaho, na walang kaalam-alam sa kanyang nakaraan, ay iginagalang at hinahangaan siya. Sa araw na ito, kumakain siya ng tanghalian kasama si Ralph, isang kaibigan at katrabaho na sinusubukan ngayong magpapayat. Habang kumakagat si Ralph sa kanyang sandwich, nakarinig si McCall ng kalutong at napagtantong may mga chips ang sandwich nito. Matapos tanungin si Ralph tungkol sa tanghalian nito, napansin ni McCall na nahihirapan siyang makatulog, kaya nagsimula siyang pumunta sa isang kalapit na 24 oras na kainan para magbasa ng mga nobela habang humihigop ng tsaa. Binabasa niya noon ang The Old Man and the Sea. Tinanong siya ng isang batang babae kung nakahuli na ba ng isda ang matanda sa libro. Hindi pa, sagot niya. Matapos ubusin ang kanyang pie, nagpatawag ng taxi ang batang babae. Ilan sa mga mas batang katrabaho ni McCall ang nagtanong tungkol sa kanyang nakaraang trabaho. Biro niya, sumayaw daw siya bilang isa sa mga pip habang nagtatanghal si Gladys Knight. Pagbalik niya sa kainan ng gabing iyon, naghihintay ang parehong batang babae. Nakita siya nitong nagbabasa ng bago niyang libro. Ikinuwento ni Robert kung paano nagtapos ang naunang libro. May dumating na limousine sa tapat ng kainan habang nag-uusap sila. Nakatanggap agad ang babae ng tawag mula kay Slavy, ang kanyang pimp. Sinabi nito sa kanya na ang lalaki sa loob ng limousine ay ang kanyang customer. Sinabi ng babae sa kanyang pimp na nadidiri siya sa lalaki at ayaw niyang makipagkita rito, ngunit binaliwala ng pimp ang kanyang nararamdaman at inutusan siyang magtrabaho. Isang matabang lalaki ang naghihintay sa babae. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, labag sa loob na sumunod ang babae at sumakay. Kinabukasan ng gabi, nakita ni McCall ang batang babae sa kainan, ngunit may pasa na ang mukha nito. Binigyan siya ni McCall ng donut na galing sa trabaho. Nagpa siya ang babae na lumihis sa kanilang nakagawian at maupo sa hapag ni McCall dahil siya ay balisa at naghahanap ng katahimikan. Kahit na Terry ang tawag sa kanya, ang tunay niyang pangalan ay Alina. Upang makuha ang feedback ni McCall, binigyan niya ito ng CD ng kanyang sariling pagkanta na kanyang ni-record. Tama si McCall nang sabihin niyang kamakailan lang ay nawalan ng asawa si Robert at hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin siya dahil dito. Pinagtibay ni Robert na tama si Alina at ibinahagi niya na ang kanyang pagmamahal sa pagbabasa ay nagsimula sa isang book challenge na hindi natapos ng kanyang asawa. Paglabas nila sa restaurant, naglakad sila at nag-usap ng sandali, ngunit may isang sasakyang humarang sa kanilang balak na maghiwalay na ng landas para sa gabing iyon. Lumabas ang isang lalaking nagngangalang Slavy. Paglabas ni Slavy, sinaktan niya si Alina. Sinabihan ni Alina si McCall na huwag makialam. May hawak na baril si Slavy na napansin ni Robert. Binigyan ni Slavy si McCall ng isang business card habang lumalapit ito sa kanya at nagmungkahi na humanap na lang siya ng ibang babae. Pagkatapos noon, ilang araw at gabi na hindi nakita ni McCall si Alina at nag-aalala siya para rito. Isang gabi, nalaman niya mula sa manager ng diner na si Alina ay malubhang binugbog at nasa ICU na ngayon. Nang dumating si McCall, nakita niyang labis na bugbog at disfigurado ang mukha ni Alina. Napansin din niya na kasama nito si Mandy, isang babaeng humahagulgol ng labis. Nanatili si Robert sa labas ng silid at pinagmamasdan ito ng hindi nalalaman ng mga babae. Maya-maya, nadaanan ni McCall si Mandy na umiiyak. Naghanda siya ng kape ngunit napuno niya ito ng sobra. Inaliw siya ni McCall at tinanong tungkol kay Alina at ipinaalam sa kanya na mayroon siyang kaibigan. Sinabi ni Mandy na matapos saktan ni Slavy si Alina, ginantihan ito ni Alina, kaya nagalit si Slavy at hinamak siya. Sinabi ni Mandy na di umano ay sinabuyan din ni Slavy ng battery acid ang mukha ng isang babae at ikinulong ang mga ito bilang babala na huwag siyang susuwayin. Itinuturing niya ang kanyang mga babae bilang mga produkto lamang. Bago nagpa siya na kumilos, pinag-isipan muna ni McCall ang sitwasyon sa loob ng ilang araw. Ginamit ni McCall ang card na ibinigay sa kanya ni Slavy at pumunta sa restaurant kung saan naroon si Slavy at ang kanyang mga tauhan. May dala siyang envelope na naglalaman ng $9,000 at $800 kapalit ng kalayaan ni Alina. Pinagtawanan ng mga lalaki si McCall at sinabi ni Slavy na dahil napakabata ni Alina, napakalaki ng perang kinita niya mula sa kanya, na ang $9,800 ay sapat lamang pambili ng isang buwang kalayaan. Pagkatapos tumawa, dahil sa alok, pinayuhan niya ang huli na kapag bumaba ang halaga ng babae, iisipin niyang pakawalan ito. Kinuha ni McCall ang pera at nagsimulang umalis. Nang paalis na siya, nagbago ang kanyang isip at nilock ang pinto. Maingat niyang sinuri ang mga lalaki at ang anumang sandata na dala ng mga ito. Pagkatapos ay itinakda ang timer ng kanyang relo at nagsimulang kumilos. Itinutok ng isang lalaki ang kanyang baril kay McCall, ngunit hinawakan ni McCall ang braso nito na naging sanhi upang mabaril ni Sloppy ang kanyang sariling lalamunan. Pagkatapos, itinirik niya ang isang baso sa mata ng lalaking iyon. Ginamit niya ang kanyang punyal para saksakin ang pangatlong lalaki bago kumuha ng pambukas ng alak, corkscrew, at paulit-ulit na sinaksak si Teddy hanggang sa mapatay ito sa pamamagitan ng pagbaon ng corkscrew sa ilalim ng baba nito. Nilapitan ni McCall si Sloppy at sinabi rito ang nararanasan ng kanyang katawan at na malapit na siyang mamatay. Si Teddy, isang Russian mobster, ay dumating sa Boston pagkatapos ng mga pagpatay upang alamin ang nangyari kay Sloppy at sa kanyang mga tauhan. Sa paghahanap ng mga pahiwatig, nakipagtulungan siya sa ilang tiwaling pulis. Ang lahat ng ebidensya hanggang sa puntong iyon ay tumuturo sa isang gang hit mula sa kalabang grupo. Napansin ni McCall na wala sa trabaho si Ralph. Ipinaalam sa kanya ng manager na nag-resign na si Ralph. Binisita ni McCall ang kainan ng ina ni Ralph. Tinutulungan ni Ralph ang kanyang ina ngayon dahil aksidenteng nagsimula ang isang sunog. Sa patuloy na paghahanap sa pumatay, si Teddy ay dinala ng isa sa mga tiwaling pulis na si Frank Masters sa opisina ng gangster na si John Looney. Si Teddy at ang mga Ruso sa pangkalahatan ay minamaliit ni John. Sumagot si Teddy sa pamamagitan ng paghampas kay John ng ashtray habang inalis ni Frank ang mga bodyguard ni John. Patuloy na hinampas ni Teddy ang mukha ni John hanggang sa mawalan ito ng malay. Sina Romar at Peterson, ang dalawa pang tiwaling pulis, ay kumakain sa kainan ng ina ni Ralph. Pinagbantaan nila ang ina ni Ralph ng isang aksidente kung hindi ito magbabayad ng protection money sa tamang oras sa susunod na linggo.
Natuklasan sila ni McCall na lumapit sa kanila at hiniling na iulat ang krimen hanggang sa tawagan niya ang isa sa kanila sa cellphone. Binaliwala nila siya at pinayuhang tumawag na lang sa 911. Umamin sila sa paggawa ng sunog sa restaurant sa isang video na nakuha ni McCall. Inutusan ni Rico ang kanyang mga kasamahan na mangikil sa isang empleyado ng convenience store. Binalaan sila ni McCall na kung hindi nila ibabalik ang pera, ipapalabas ng mga news station ang video nila habang itinutok ng mga pulis ang kanilang baril. Hindi nagtagal at tinalo ni McCall ang dalawa. Pumayag sila at kalaunan ay ibinalik ang pera sa nanay ni Ralph. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lumitaw si Ralph na nakasuot na ng uniforme ng security guard matapos maipasa ang kanyang pagsusulit at nakita si McCall na naglalaro ng baseball kasama ang kanyang mga katrabaho. Bumalik si Robert sa trabaho at nilapitan si Jenny, isang cashier, para humingi ng refund nang makita niyang tinutulungan nito ang isang lalaki na tahimik na nagnanakaw gamit ang baril. Nilapitan ni McCall ang lalaki at kaswal na iniabot ang pera. Gusto rin ng magnanakaw ang singsing ng ina ni Jenny na hawak nito, kaya ibinigay na lang niya ito habang umiiyak. Tanda ni McCall ang mga tattoo, damit, at iba pang pisikal na katangian ng lalaki. Naisip niyang kumilos, ngunit nagbago ang isip niya dahil may mga batang pumapasok sa tindahan at baka masaktan sila. Sa halip na pagdesisyonan ni McCall na sundan ang lalaki sa labas kung saan nakita niya ang plaka ng sasakyan nito. Sinabi ng mga pulis na ito ay isa lamang sa serya ng mga nakawan na ginawa ng parehong suspek. Pagkatapos ay kumuha si McCall ng sledgehammer sa rack. Kinabukasan, natuklasan ni Jenny ang kanyang wedding band sa loob ng cash register at nakita si McCall na nililinis ang sledgehammer at ibinabalik ito sa lagayan. Nalaman ni Teddy na nawawala si Alina sa grupo ng mga babae at nagtanong kay Mandy na sumagot na hindi niya masyadong kilala si Alina. Nang maglaon, binisita niya si Mandy at pinilit itong umamin na nagsinungaling siya. Pinilit niya itong alalahanin ang gabi na nakita niya si Alina sa ospital. At inilarawan nito ang isang misteryoso, pero mabait na lalaking itim na bumisita rin at nagtanong tungkol kay Alina, ngunit hindi niya nalaman ang pagkakakilanlan nito. Pagkatapos ay pinatay ni Teddy si Mandy sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya matapos itong magsinungaling. Natuklasan ni Teddy ang video evidence kung saan pumasok si McCall sa restaurant, ngunit hindi na lumabas. Dahil sa bagong impormasyong ito, nilapitan niya si McCall sa apartment nito sa ilalim ng pagpapanggap na isang investigador, ngunit agad siyang nakilala ni McCall. Sinagot ni McCall ang kanyang mga tanong gamit ang mga handang sagot. Napagtanto ni Teddy na si McCall ay higit pa sa kung ano ang ipinapakita nito. Nakakuha si Teddy ng mas maraming detalye tungkol kay McCall, ngunit ang lahat ng impormasyong nakuha nila ay nagpapakita ng isang malinis na record at walang anumang indikasyon na konektado siya sa pagkamatay ni Slavy. Ang impression ni Teddy ay hindi totoo ang anumang alam nila tungkol kay McCall. Naghintay siya sa labas ng isang kotse kasama si Frank at isa pang lalaki habang ang isa namang tauhan ay pumasok sa kainan kung saan kumakain si McCall. Sa sandaling makilala ni McCall ang lalaki, tinanong niya kung may iba pa ba silang hinihintay. Lumapit ang lalaki habang may hawak na baril. Ang paningin ni Teddy mula sa kanyang kotse ay naharangan ng may humintong truck sa harap ng kainan. Pinatay ni McCall ang lalaki sa pamamagitan ng pagtama sa kanyang leeg gamit ang kanyang libro, paghampas ng ulo nito sa mesa, at pagbali sa leeg nito. Ginamit niya ang isang kutsilyo para patayin ang mga ilaw sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa saksakan. Lumabas siya ng kainan at ginamit ang kanyang cellphone para kunan ng litrato si Teddy at ang mga tauhan nito sa loob ng kotse. Sinundan ng mga kriminal si McCall pauwi dahil alam nila kung saan siya nakatira. Habang maingat na pumapasok ang mga ito sa kanyang bahay, pinakuluan niya ang Honey para gamutin ang isang sugat mula sa bala. Pinuwersa nilang pumasok sa kanyang apartment pero natuklasan nila na pinapanood lang pala sila ni McCall gamit ang mga nakatagong kamera sa ibang silid. Hindi naniwala si Teddy kay McCall na nagtago ng ebidensya sa kanyang flat na aalis na siya ng bayan at inisip ni Teddy na binabantayan siya nito. Umalis nga ng bayan si McCall, pero para lang puntahan sina Brian Plummer at Susan, dalawa sa kanyang mga dating kasamahan. Nagtrabaho sila noon sa isang foreign intelligence agency. Tinanong ni McCall si Susan tungkol kay Teddy at sa mga taong nagtatrabaho para rito. Tinalakay ni na Brian at McCall ang nangyaring car bomb accident ni McCall na nagpaniwala sa lahat, kabilang sina Brian at Susan, na patay na si Robert. Sinabi ni Brian na alam ni Susan na hindi papatay si Robert. Pagbalik ni Susan, ipinaalam niya kay McCall na ang mga lalaking pinatay nito ay miyembro ng Russian mafia na pinamumunuan ni Vladimir Pushkin. Si Teddy, nakilala rin bilang Nikolai, ang taong tinatawagan ni Pushkin kapag may kailangang ayusin. Malinaw na sina Romare at Peterson na nagtatrabaho para kay Pushkin ay binaril sa ari at ipinapasok ang mga ito sa kanilang bibig nang matagpuan sila ilang araw ang nakalilipas. Nagbabala si Susan kay McCall na hindi titigil ang mga taong ito hanggat hindi nila napapatay siya at ang lahat ng iba pa. Matapos makuha ang pagsang-ayon ni Susan, umalis si Robert kinabukasan para tapusin ang sinimulan niya. Nadakip ni McCall si Frank Masters sa loob ng kanyang kotse matapos itong lagyan ni McCall ng hose mula sa tambutso. Nagbanta siyang iiwan si Frank sa loob ng kotse para mamatay kung hindi ito magbibigay ng kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa mga operasyon ni Pushkin. Sa huli ay sumuko rin si Frank at dinala si McCall sa bodega ng mga Ruso kung saan binibilang at itinatago nila ang napakaraming paleta ng pera na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Napilitan ang mga tauhan na ibigay ang kanilang mga armas. Ikinulong sila ni McCall sa isang silid kasama ang lahat ng pera para mahanap sila ng mga pulis. Pinalaya niya ang bawat empleyado at binigyan sila ng pabaon gamit ang pondo ni Pushkin. Iginapos niya si Frank gamit ang posas at inutusan itong iulat ang nangyari. Pagkatapos, kinumbinsin niya si Frank na gumawa ng tama sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng impormasyong itinago ni Frank sakaling kailanganin niyang gipitin si Pushkin. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila ang mga gangster at ang pera at dinakip si Frank. Isang USB stick na naglalaman ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga operasyon ni Pushkin at nagbubunyag sa lahat ng nasa payroll ni Pushkin, kabilang ang mga pulis, sheriff at mga politiko. Ang kinuha ni McCall mula sa safety deposit box ni Frank, kasama ang ilang cash, pasaporte at iba pang gamit. Ibinigay ni McCall ang mga detalye sa investigador na namamahala sa warehouse sa paraang hindi siya nakikilala. Natuklasan din ni McCall ang isa sa mga oil tanker ni Pushkin at winasak ito gamit ang mga pampasabog.
Inutusan ni Teddy ang isang grupo ng mga Russian assassin na tulungan siyang hanapin at patayin si McCall. Habang naghahapunan sila, nagpaalam ang pinuno ng grupo na gagamit ng banyo. Makalipas ang sandali, umupo si McCall sa harap ni Teddy at iniabot ang madugong salamin ng pinuno ng mga assassin at sinabing hindi na ito babalik. Tiniyak ni Robert kay Teddy na siya ay eksaktong kung sino ang sinasabi niyang siya at binigyan niya ito ng pagkakataong itigil ang lahat bago pa niya tapusin ang misyon at wasakin ang buong organisasyon. Magalang na sinabi ni Teddy kay Robert na wala siyang pakialam sa kanya at tinanggihan ng alok. Kinuha ng mga tauhan ni Teddy sina Rafi, Jenny at ang iba pang mga manggagawa sa Home Mart. Nagbanta silang papatayin ng mga ito maliban na lang kung makikipagkita si Frank kay Teddy sa lokasyon kung saan niya pinasabog ang tanker. Sinundan ng mga masasamang loob ang kaniyang telepono at hinintay siyang dumating. Handa na ang mga tauhan na patayin ang isa sa mga katrabaho ni McCall dahil hindi siya sumipot sa napagkasunduang tagpuan malapit sa nawasak na oil terminal. Biglang tumugtog ang musika sa intercom. Si Ralph ay hawak ng isang gangster na binaril naman ni McCall habang sinusubukang hanapin ang pinagmumulan ng ingay. Nagsasalita ng Ruso, inilayo ni McCall ang isa pang kumuha ng hostage mula sa mga bilanggo bago niya ito patayin. Pumunta si Teddy sa Home Mart kasama ang iba pa niyang mga tauhan habang si McCall ay palihim na naglalagay ng mga patibong sa loob ng mga bodega gamit ang mga kagamitang nakita niya roon. Isa-isang pinatay ni McCall ang mga naghahanap sa kanya. Sinaksak niya ang isa sa leeg at binitay ang isa pa gamit ang barbed wire. Nakipaglaban siya sa pinakamalaking kalaban at nagtamo ng mga sugat bago niya ito napatay. Nang bumalik si Ralph upang tulungan si McCall, siya ay nasugatan sa binti. Ang huling masamang loob ay naakit patungo sa break room kung saan naghihintay si McCall. Nawasak ang break room nang sumabog ang mga propane gas canisters sa loob ng microwave. Nang sumunod si Ralph sa mga instruksyon ni McCall at binuksan muli ang kuryente, ang pagsabog ng propane ay nag-activate sa mga sprinkler. Si Teddy ang huling naghahanap kay McCall. Nakita ni Teddy si Ralph at akmang babarilin ito nang biglang lumitaw si McCall mula sa pinagtataguan, inagaw ang baril, at binaril si Teddy ng maraming beses hanggang sa lapitan niya ito at barilin sa lalamunan na naging sanhi ng kaniyang kamatayan. Pagkalipas ng 3 araw, habang naliligo si Pushkin sa kaniyang mansyon sa Moscow, lumitaw si McCall sa banyo. Patay-sindi ni McCall ang mga ilaw at pinuno niya ng tubig ang lababo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si McCall. Pumunta si Pushkin sa lababo para kunin ang kaniyang armas, at bigla niyang napagtanto na pinutol pala ni McCall ang mga kable ng kuryente at iniwan ang mga ito sa sahig. Tinawag niya ang kaniyang mga gwardiya, ngunit nang tumama ang tubig sa mga kable, nakuryente si Pushkin hanggang sa mamatay. Pinatay ni McCall ang lahat ng nasa loob ng mansyon dahil maraming bangkay ang nakita habang siya ay umaalis. Pagkatapos ng lahat, bumalik si McCall sa Boston para ipagpatuloy ang kaniyang mapayapang buhay. Lumapit sa kanya ang dalagang babae na unti-unti nang gumagaling mula sa mga sugat nito habang siya ay nagdadala ng groceries pa uwi. Ibinahagi nito ang balita tungkol sa kaniyang bagong trabaho at ang kaniyang mga binabasa. Dahil sa bagong layunin sa buhay, bumalik si McCall sa kaniyang tahimik na pamumuhay upang tulungan ang mga taong pakiramdam nila ay naipit at walang laban. Nakatanggap siya ng note sa diner na humihingi ng tulong at isang gabi, sumagot lamang siya ng oo. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para makakita pa ng mga ganitong video. I-click ang like at i-turn on ang notifications para makatulong sa channel.